Magandang araw po mga ka-IG. Welcome back po sa ating channel. Sa video po na ito is pag-uusapan po natin kung gaano ba kahalaga ang paglalagay ng capacitor sa ating setup at kung kailangan ba talaga natin maglagay ng capacitor sa setup natin or hindi. Tara at pag-usapan natin sa video na ito kung gaano nga ba kahalaga ang paglalagay ng capacitor sa ating setup. Ano nga ba ang capacitor? Ang capacitor ay isang uri ng electric component na kayang mag-store ng electric charge o voltage. So, para siyang isang battery. Madami po ang uri ng capacitor, pero ang ginagamit natin sa ating setup ay ito yung tinatawag na electrolytic capacitor. Hindi po lahat ng solar setup ay pwedeng lagyan ng capacitor. Marami po kasi mga DIYers na naglalagay lang ng capacitor sa kanilang setup na hindi po alam kung ano yung purpose ng capacitor. Sa pagsasolar po mga ka-IG, ay may tatlong klase ng setup. Ito po yung hybrid, off-grid, at grid tie, or on-grid. So sa setup po natin na ito yung tinatawag na off-grid. Kaya po tinatawag na off-grid is nakadepende siya sa battery. So, kung halimbawa po na ang setup mo is on-grid or yung grid tie, hindi mo siya pwedeng lagyan ng capacitor. Sa hybrid din naman po, kahit hindi na kailangan maglagay ng capacitor sa setup nila. So, sa off-grid po kasi mga ka-IG, nakadepende lang siya sa battery. Madami pong nagsasabi na useless lang daw yung paglalagay ng capacitor sa setup nila. Para sa akin po kasi, depende na lang po siguro kung saan nila paggagamitan yung capacitor. So, para sa akin po kasi mga ka-IG, kung mapapansin nyo po itong setup ko, ito po ay pure off-grid 12V solar setup. So, meron po akong 1 kW snot inverter at 130 Ah na capacity ng battery. So, ang pinapagana ko po kasi dito mga ka-IG is washing machine, ref, and the rest po yung TV, electric fan, yun po. Pero ang mga heavy loads ko kasi mga ka-IG is washing machine, then ref. So, explain ko po sa inyo kung bakit po ako naglagay ng capacitor sa aking setup. Ang purpose ko po kasi mga ka-IG, kaya naglagay po ako ng capacitor dito para maproteksyonan ko yung battery ko sa high current draw or yung biglang hugot ng malakas na power pag umikot yung washing machine or yung compressor ng ref. So kumbaga, parang si capacitor yung sumasalo ng high current draw pag umandar yung compressor ng ref or umikot yung motor ng washing machine. So hindi nabibigla yung ating battery. So halimbawa po mga ka-IG, pag umikot po yung motor ng washing machine is nagke-create po yan ng high current draw. So pag ikot ng motor niyan, malaki po yung kinukonsume niya na power mula sa ating battery. So, kaya po nung sabi ko nung una, ang off-grid setup po is nakadepende siya sa battery. Kahit sabihin natin na ginagamit mo siya ng umaga or may araw, sa battery pa rin siya kumukuha ng power. So, ang nangyayari po, every time na umiikot yung motor ng washing machine is nabibigla yung ating battery. So, kaya po tayo naglagay ng capacitor sa ating setup para maproteksyonan yung ating battery sa mga high current draw. Ang trabaho po ni capacitor, once na umikot si washing machine, sa capacitor siya unang-unang kumukuha ng power. Then, i-charge na naman ni battery. Tapos pag ikot na naman ng washing machine, sa capacitor ulit kukuha ng power. So, ang purpose ko po mga ka-IG, kung bakit ako naglagay ng capacitor sa aking setup, is to protect my battery sa mga high current draw na mga appliances like washing machine, yung mga non-inverter na ref. So, hindi po ibig sabihin mga ka-IG na once na nag-set up kayo ng solar is kailangan nyo maglagay ng capacitor sa setup nyo. Unang-una po is alamin nyo po muna kung ano po yung setup na gagawin at kung ano yung mga appliances na paggagamitan ninyo. Halimbawa, mga ilaw, pang electric fan lang, mga pang TV, charger, so mga ganun. Hindi na po kailangan maglagay ng capacitor.
At kung halimbawa may setup kayo na 24 volt system o mga 48 volt system, yun yung mga setup na kahit hindi na kailangan na maglagay ng capacitor. Kaya lang po tayo naglagay ng capacitor sa ating setup kasi 12 volts lang po ito. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa solar po kasi mga ka-IG, DC ang ginagamit dito. So sa DC voltage, kino-convert niya naman into AC. Kailangan talaga ng may inverter sa setup. Para yung inverter, siya yung nagko-convert ng DC into AC. Na yun yung ginagamit natin sa ating mga bahay. Mas mababang DC voltage, mas mataas ang current na kino-convert niya into AC. So kaya kung halimbawa 12 volt system ka lang and then pinapagana mo is yung mga washing machine din, mga ref, natural lang yan na mataas yung current draw niyan pag kino-convert niya into AC. Kung may napulot po kayong mga ideya mga ka-IG at nagustuhan nyo po ang ating video, huwag po kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po at pakipindot po yung notification bell para updated po tayo sa ating mga videos.